isi-share ko sa inyo mga kapobre ang totoong buhay ko mula pagkatao ko dito sa mundong ibabaw na ito. Dahil nung time na maliliit pa kami, line of 7, maliit pa ako, elementary pa ako. Yun ang time ni Toothpick na grabe ang kuhan niya doon sa South Upi. So napadpad kami ng South Upi, guys. Dahil doon sa kaguluhang yun, pinalayas kami dito sa North. Kasi taga North talaga kami, North Upi. Maliliit pa kami. Kaya yung buhay namin, dala talaga namin yung tinatawag nilang pasmo. Kasi hindi na makatanim yung mga magulang ko. Ang trabaho namin, ang trabaho ng mga tao doon, tago ng tago. Dahil pag yung isang barangay, pumasok doon yung may mga masasamang loob doon. Doon pupunta yun sila, Toothpick, doon sila magbarilan. Kaya pinapaalis kami. Bago sila magbarilan, pinapaalis na yung mga sibilyan. So kami, maglayas, 2 weeks yun siya, tago ng tago. Yung kinakain lang namin yung mga talbos ng kamuti, sabawan yun, walang mga ingredients yun. Basta lang may mahigop lang kami na sabaw ng talbos ng kamuti. Minsan nga wala na eh. Itong saging na ito, swerte na talaga kung mayroon ka makitang saging noon. Masaya na kami, mga bata pa kami. Yung kapatid ko, matanda sa akin, kasi pangalawa ako eh. Napakahirap ang buhay namin noon. Kaya mula nung nagkaisip, marunong na ako magdiskarte, umalis na ako ng bayan namin. Nagsumikap ako para makatayo ng sarili ko. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako pinabayaan. Kasi kung pinabayaan ako, hindi na rin ako umabot na ganitong edad ko ngayon is 60 years old na ako. Sawa ng Diyos, nakasurvive ako. Napaaral ko kahit papano yung mga anak ko na hindi naman doon talaga sa mga very high na institution, mga college, university. Pero at least na gawan ko ng paraan. Pero ito, yan o, naubos yung buhok ko. Kasi araw-araw yan, motor, helmet, kayo. Wala kaming lahi na kalbo. Pero dahil doon sa sacrifice or struggle na yun, for more than 20 years, ganyan pa rin ko yung guys. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang hirap pa rin talaga. Pero kahit pa paano, parang nasa borderline na ako. Patapos na rin.